seconds before airing time. TD, are you ready? "45 seconds before airing time. Anchors, please check your microphones." Nagbabalita. Pilipinas. "30 seconds before airing time. Silence on the floor, please. "15 seconds before airing time. Break a leg in 10, 9, 8, 7, 6. Offensive Broadcasting Channel. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nananawagan ng pagkakaisa laban sa korupsyon sa araw ng mga bayani. President Ches Escudero pinirmahan ang sulupina laban sa mga kontratista. Magandang araw, Pilipinas! Maayong buntag, Buena Vista. Kami ang inyong lingkod. Ako po si Zoe Yunson. At ako naman si Christian Daguta. Maghahatid sa inyo ng eksklusibong balita. Ating tatalakayin Ating hihimayin. Aksyon Ngayon! Sa pagdiriwang ng Araw ng mga Bayani, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat magsama-sama ang sambayanan upang supuin ang korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa pagunita ng Araw ng mga Bayani, nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang palakasin ang laban kontra korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ayon sa Pangulo, hindi lamang pera ang ninanakaw ng katiwalian, kundi pati kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Dagdag pa niya, huwag ipagwalang bahala ang maliliit na panlilinlang dahil ito'y unti-unting sumisira sa lipunan. Kasabay nito, binigyang pugay ng Pangulo ang mga makabagong bayani at hikayat ang mga kabataan na maging mapanuri at matatag sa pagtitig sa tama. Pinirmahan na ni Senate President Francis Ches Escudero ang sabina laban sa mga kontratistang hindi dumalo sa pagdinig tungkol sa anomalya ng flood control projects. Para sa karagdagang detalye, narito si Akisha Lorenzana. Inihayag ni Senator Escudero noong Agosto 26, 2025 na pinirmahan na niya ang lahat ng sabina na hiniling ng Senate Blue Ribbon Committee. Inaasahang ipapadala ito ngayong linggo at nakatakdang magharap ang mga masasabing kontratista sa muling pagpupulong ng komite sa Setyembre 1. Ayon kay Escudero, obligadong sumunod ang mga kontratistang ito sa utos ng Senado na kung hindi, ay hindi siya mag-aatubiling na pirmahan ang arrest warrant laban sa mga tatanggi ulit. Binibigyan din ng Senado na mahalagang masagot ang issue ng umulay goals at substandard projects na kinasasangkutan ng milyon-milyong pisong pondo. Akisha Lorenzana, nagpabalita. Susunod, inflation rate sa Pilipinas bumagal ng 0.9% nitong Hulyo 2025. At Konektadong Pinoy Act naging batas na. 85% ng Pilipino walang tiwala sa China. Kongreso nananawagan ng pagkakaisa sa West Philippine Sea. Manatiling nakatutok, magbabalik ang Aksyon Ngayon. Ang pag-abuting mula sa luha, may puno ng mga korupsyon.
Hindi ba kami mamamayang nagbabayad naman ng tama? At nagbabalik ang aksyon ngayon. Mababang antas mula Hulyo 2024, pagbaba dulot ng mas murang pagkain, inumin at transportasyon. Para sa karagdagang detalye, narito si Elijah Jimenez. Bumagat sa 0.9% ang inflation rate ng bansa nitong Hulyo 2025. Mas mababa kaysa 1.4% noong Hulyo at 4.4% noong Hulyo 2024. Ayon sa Philippine Statistic Authority, pangunahing dahilan ng pababa ang mas murang presyo ng kuryente, tubig, at iba pang fuel, pati na rin ang pagkain at inumin. Malaki rin ang epekto ng transportasyon na nagtala ng negatibong inflation. Samantala, pinakbumagsak ang presyo ng bigas na umabot sa negative 15.9%, pinakamababang antas mula pa Enero 1995. Elijah Jimenez, nagbabalita. Komentarong Pinoy naging batas. Binubuksan ang telecom market sa mga bagong manlalaro. Narito si Rochelle Cabilugan para sa karagdagang balita. Opisyal na nga naging batas ang Konektadong Pinoy Act matapos hindi ito lagaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Giit ni Senator Amy Marcos na ang batas na ito ay magpapababa ng krisis sa internet at magpapahusay ng serbisyo. Nanawagan naman ang Philippine Chamber of Telecommunications Operators na higpitan ang mga patakaran dahil sa batas sa seguridad at hindi patas na sistema dahil sa umiiral na two-tier system para sa mga luma at bagong operator. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, hindi papayagan ang mga dayuhang kontroladong kumpanya na ma-access ang internet systems ng bansa na walang masusing pagsusuri. Noxel Cabilugan, nagbabalita. Nanalo agad ng pagkakaisa ang mga lider ng Kamara matapos lumabas sa Opta survey na karamihan ng Pilipino ay hindi nagtitiwala sa China at nais ipaglaban ang West Philippine Sea. Tiniyag ng mga mambabatas na magsusulong ang Kongreso ng mga konkretong hakbang para palakasin ang depensa ng bansa at igiit ang soberanya. Batay sa Opta Service, 85% ng mga Pilipino ay hindi nagtitiwala sa China at 74% ang nakita na ito ay banta. Samantala, 76% ang sumusuporta sa pag-iindig ng bansa sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Sinisigurado ng mga mambabatas na gagawa ang Kongreso ng konkretong hakbang para palakasin ang depensa at panindigan ng soberanya ng Pilipinas. At yan ang mga nakalap na balita sa oras na ito. Sa patuloy na pagdiriwang ng buwan ng wika, tandaan na ang wika ay hindi lamang salita, ito'y puso at kaluluwa ng bawat Pilipino. Kaya't gamitin, mahalin at ipagmalaki ang sariling atin. Muli kami po ang inyong lingkod. Ako po si Zoe Yunson. At ako naman si Christian Dagkunta, Nagsasabi, isang buhay ang wika, isigaw ang pagka-Pilipino. Aksyon ngayon! Inaalay ko